6 na tips para siya na ang matakot na mawala ka. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayusin mo ang sarili mo. Mag-focus ka sa pag-unlad, yung mga pangarap mo at sa sarili mong buhay. Number 2, huwag laging available. Matutong mag-set ng boundaries. Hindi yung isang tawag niya lang, andyan ka na agad. Number 3, itigil mo na ang paghahabol. Kung walang effort, huwag mong punan. Hindi yung para kang asong habol ng habol sa isang taong gustong lumayo sa'yo. Number 4, itaas mo ang standards mo. Huwag tanggapin ang bare minimum. Dapat higit pa sa standards mo yung hinahanap mo. Hindi yung basta okay na iyan. Number 5, piliin mo ang sarili mo. Self-respect ang susi para igalang at pahalagahan ka ng isang tao. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo makukuha ang respeto ng tao kung ikaw mismo hindi mo ibinibigay sa sarili mo. At kapag nakita niyang hindi ka natakot na mawala siya o mawala ang isang tao, doon ka niya uumpisahang pahahalagahan. Tandaan mo yan. God bless. 8 signs na walang dudang siya na ang para sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, gumaganda at gumagaan ang mental health mo. Kasama siya, mas mararamdaman mo ang kapayapaan ng isip. Sa halip na dagdagan ang bigat na dinadala mo, tinutulungan kanyang maging mas matatag, mas masaya at mas mapag-aruga sa sarili mo. Number 2, ang buhay kasama siya ay malawak at nakaka-relax, hindi nakakakulong at nakaka-stress. Hindi ka niya pipilitin na maging may limitasyon. Ang presensya niya ay nagpapalawak ng pananaw mo sa buhay at nagbibigay ng ginhawa sa puso mo. Hindi niya ipaparamdam na nakukulong ka o nasa ilalim ng pressure. Number 3, mas nagiging madali ang buhay kasi siya ang naglulutas ng problema. Hindi siya ang nagpapadagdag pa rito. Sa halip na maging sanhi ng abala at hirap, siya ang magiging solusyon. Kapag may pagsubok, kasama mo siyang haharapin ito. Hindi ka niya iiwan na nag-iisa at ginagaan niya ang lahat ng sitwasyon. Number 4, ang emotional intelligence niya ay katumbas o mas mataas pa sa'yo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit kung ano ang nararamdaman mo. Naiintindihan ka niya agad at hindi niya ipinaparamdam na nag-iisa ka sa emosyon mo. Marunong siyang makiramay at umintindi sa bawat damdamin mo. Number 5, ang talino niya ay katumbas o mas mataas pa sa'yo, kaya magaganda at malalalim ang inyong usapan. Pwede kayong magtalakay ng mga bagay na nagpapalawak ng isipan mo. Natututo ka sa kanya at pareho kayong lumalawak ang pananaw sa mundo at sa buhay. Ang mga kwento ninyo ay nagbibigay ng bagong liwanag at kaalaman sa'yo. Number 6, mas nagiging kaakit-akit, mas masigla at mas buhay ang pakiramdam mo kapag kasama mo siya. Lalakas ang energy mo, mas magiging mapang-akit ka at mas mamahalin mo ang buhay mo. Ang connection ninyo, emotional man o physical, ay lalong lumalalim at lumalawak at mararamdaman mo ang tunay na ganda sa pagiging buhay. Number 7, sinusuportahan ka niya sa pagiging totoo mo. Hindi ka nito pinapabago para lang magustuhan ka. Kung ikaw ay taong mahilig sa pakikipagsapalaran, malikhain at may sariling pananaw, susuportahan ka niya sa mga pangarap mo. Hindi ka niya pipilitin na magbago o mapakunti ng kung sino ka talaga. Mahal ka niya sa kung sino ka at tinutulungan ka niyang palaguin pa ang tunay na pagkatao mo. Number 8, i-follow mo ako para malaman mong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya sa simula. Ito ay tungkol sa taong gagaan ng buhay mo.
tatayo sa tabi mo at tutulungan kang lumago at maging mas mabuting tao. Tandaan mo yan. God bless. 8 tips kung paano makipaghiwalay ng maayos at hindi gaanong masakit. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Siguraduhin mo muna ang desisyon mo. Kapag sigurado ka na, mas magiging klaro at firm ang usapan. Number 2. Piliin ang tamang oras at lugar. Mas mabuting gawin ito sa private at tahimik na lugar kung saan makakapag-usap kayo ng maayos. Iwasan ang hiwalayan sa chat kung maaari. Number 3. Maging diretso pero mahinahon. Sabihin ang nararamdaman mo ng tapat pero hindi nananakit. Halimbawa, importante ka sa akin pero nararamdaman ko na hindi na healthy para sa akin ang relasyon natin. Number 4. Iwasan ang sisihan. Huwag gawing parang debate o blame game ang hiwalayan. Mas maigi ang paggamit ng I feel kaysa kasalanan mo. Number 5. Bigyan siya ng pagkakataong magsalita. Hayaan siyang maglabas ng nararamdaman. Normal lang na may lungkot, galit o tanong. Number 6. Huwag magbigay ng false hope. Kung talagang tapos na, iwasan ang mga linyang tulad ng baka balang araw, siguro kailangan lang ng break. Mas nagiging masakit kasi at confusing ito. Number 7. Maging magalang hanggang sa huli. Kahit nagtatapos ang relasyon, mahalaga pa rin ang respeto at dignity. Number 8. I-follow mo ako para malaman mong sana hindi mo minadali ang lahat. Sana pinag-isipan mo ng mabuti bago ka bumitaw sa isang relasyon o bago ka magbitaw ng desisyon para sa huli ay wala kang pagsisisihan. Tandaan mo yan. God bless. 11 stage na pagdadaanan ninyo ng partner mo. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1. Excitement stage. Dito yung puro kilig, puyat kakausap, at excitement sa bawat message at pagkikita. Parang lahat masaya at walang problema. Number 2. Getting to know stage. Unti-unti nyo nang nakikilalang tunay na ugali, habits at personality ng isa't isa. Number 3. Adjustment stage. Dito kadalasan nagsisimula ang misunderstanding. Magkaiba kayo ng pagpapalaki, mindset at ways of communicating kaya kailangan ninyong mag-adjust. Number 4. Conflict stage. Marirealize nyo na hindi puro kilig ang relasyon. Magkakaroon ng tampuhan, away at moments talaga na susubukin ang patience nyo. Number 5. Choice stage. Ito yung point na pipiliin ninyong aayusin ba o susukuan na lang. Kasi dito nasusukat kung feelings lang ba ang mayroon o commitment din. Number 6. Trust building stage. Unti-unti niyong binubuo ang mas malalim na tiwala, consistency at security para sa relasyon ninyo. Number 7. Deep connection stage. Mas komportable na kayo na maging totoo sa isa't isa. Hindi na lang puro best version ang pinapakita ninyo. Number 8. Partnership stage. Mas nagiging team na kayo. Hindi na lang ako at ikaw, kundi tayo. Number 9. Future planning stage. Usapang goals, finances, pamilya, at long-term plan na. Number 10. Commitment stage. Dito nyo marirealize na ang relasyon hindi pala araw-araw puro kilig, pero araw-araw ninyong pinipili ang isa't isa. Number 11. I-follow mo ako para malaman mong hindi pare-pareho ang timeline ng bawat magkarelasyon o couple. Ang importante, hindi kung gaano kabilis ang relasyon, kundi kung paano kayo sabay lumalago habang dumadaan sa bawat
stage. Tandaan mo yan. God bless. 6 reasons kung bakit maraming tao ang miserable sa relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number 1, umaasa silang magbabago ang partner nila. Sa halip na tanggapin kung sino talaga ang kaharap nila, kumakapit pa rin sila sa pangakong baka isang araw maging iba siya o magbabago siya. Number 2, takot silang magsabi ng totoo. Ngumingiti sila kapag may problema, pero sa loob-loob nila naiipon na ang sama ng loob at hinanakit. Number 3, nananatili sila dahil sa tagal, hindi dahil sa saya. Dahil marami nang na-invest na oras, effort at emosyon, pinipili nilang magtiis kahit hindi na sila masaya. Number 4, nakakalimutan nila ang sarili nila. Lahat ng oras at enerhiya napupunta sa relasyon hanggang sa mawalan sila ng interes sa kanilang mga sariling goals, hobbies at pagkakakilanlan. Number 5, pinipilit nilang iligtas ang relasyong ayaw ng iligtas ng kabilang tao o ng partner nila. Kahit mag-isa na lang silang lumalaban, umaasa pa rin silang babalik ito sa dati. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong minsan hindi ka miserable dahil kulang ang pagmamahal. Miserable ka dahil matagal mo nang pinipilit ang isang bagay na dapat matagal mo nang binibitawan. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit nangangabit ang isang lalaki o ng isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kulang sila sa emotional satisfaction. Minsan, hindi na sila naririnig, napapansin o nafe-feel na mahalaga sila sa isang relasyon. Number 2, naghahanap sila ng excitement at validation. Yung thrill ng bagong tao at atensyon, nagiging addictive para sa iba. Number 3, hindi sila marunong maging loyal kahit mahal nila ang partner nila. Kasi ang cheating minsan hindi lang tungkol sa love, kundi sa character at self-control. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi excuse ang problema sa relasyon para magloko o lokohin yung taong nagmamahal sa'yo. Choice pa rin iyon. Kaya nga sabi nga nila, cheating is a choice. Kapag gusto mong ayusin o gusto ng isang taong ayusin ang relasyon, kakausapin ka niya. Hindi siya maghahanap ng ibang tao habang kayo pa. Tandaan mo yan. God bless.